So magandang gabi po sa lahat. Ako po si Dr. May Inclino, fellow po ng PCM Senior Developmental Pediatrics at welcome po sa lahat na nanonood via Facebook Live. So welcome po sa ika-anim na aming serye ng Home Empowerment Program na pinamagatang Mabisang Paraan ng Pagturo sa Bata, Structured Teaching, Basics of Why, How, Physical Structure, Visual Schedule, Work System, and Task Organization. So sa mga first time po na nanonood ngayon, ang seryeng ito ay parte po ng Home Empowerment Program na nilikha upang tulungan ang mga tagapagpangalaga ng mga maibatang autism sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga iba't ibang lecture series na nagtatalakay ng mga paksa kung paano natin mas maiintindihan yung autism. So, bago tayo magsisimula, maglaan tayo ng ilang sandali para sa panalangin at susundan nito ng PCMC hymn. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. At sa oras na ito na kami ay muling natipon. Gabayan ninyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng talino at lakas upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin. Buksan mo po ang aming isip at puso sa mga bagong kaalaman na aming matututunan. At nawa ay maging kagamit-gamit ang mga ito sa aming buhay at sa pagtulong sa aming kapwa. Ikaw po nawa ang maluwalhati sa lahat ng aming katagumpayan sa araw na ito. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Your lovely eyes that we see, your gentle hands that we touch, remind us of life and its mystery, its treasures and its boundless beauty. The gifts that we have received, to you we joyfully give, a call for us to serve with all our love, to share ourselves and all that we have. We will care for you, children of life. We will walk with you in the path of light. We desire a future so noble, so true. PCMC, a family with you. Your lovely eyes that we see, your gentle hands that we touch, remind us of life and its mystery, its treasures and its boundless beauty. The gifts that we have received, to you we joyfully give, a call for us to serve with all our love, to share ourselves and all that we have. We will care for you, children of life. We will walk with you in the path of light.
So ngayon po, upang simulan ang ating programa, ipapakilala ko po sa inyo ang ating speaker. So si Teacher Cecil Sicam ay isa sa mga original founders ng Autism Society Philippines. Naging head din siya ng ASP mula 2001 hanggang 2004. Naging instrumento si Teacher Cecil sa pagtatag ng Professionals for Autism Foundation Incorporated, Center for Autism and Related Disorders, and Philippine Association for Behavioral Analysis. Sa kasalukuyan, siya ang Education Committee Head at Project Manager ng Home Empowerment Program. Let us all welcome Teacher Cecil Sicam. Thank you, Doc May, for the nice introduction. I share my screen na. Yes po, ma'am. You can share na po, ma'am. Okay. Nag-ano na ba? Hindi pa, no? Ayan. Okay. Alright. So, ang paksa natin ngayong gabi ay isang mabisang paraan, hindi lamang para sa mas madaling turuan ang ating mga anak, kundi ito ay isa ring paraan upang mapanatiling kalmado at alerto sila. So, ang mga layunin natin ngayong gabi ay makita kung bakit mabisa na paraan ang structured teaching sa pagturo ng mga batang may kapansanan. Hindi lang ho sa may autism kasi sa lahat ho ng mga may learning disabilities, nakakatulong ng malaki ang paraan na ito. At hindi nyo natatanong, no? Kahit ako bilang isang senior, nakakatulong din po sa akin dahil ang aking memorya ay napakahina na dahil dito sa sistema ng structured na learning or yung pag-istruktura din ng environment, malaking tulong po sa daily functioning po ng kahit na sinong may kahirapan sa memory at saka sa iba pang abilities po. So, susubukan natin matalakay ang 5 bahagi ng structured teaching at kung paano ito maaring ma-implement sa ating mga tahanan. Unang-una, kilalanin natin ang mga katangian ng mga batang may autismo o ng mga ibang mga may learning disabilities. So, ano nga ba ang mga maaring problema na matutulungan ng maayos at organisadong sistema ng pagtuturo? Sa mga batang may autism, madalas marami sa kanila ay may kahinaan sa pag-unawa, lalo na yung mga sinasabi lang ng ibang tao dahil marami sa kanila ay may tinatawag na auditory processing deficit o yung kahirapan dun sa pag-unawa sa sinasabi sa kanila. Meron din hirap unawain ang mga naririnig, maikli yung attention span, hirap magsabi ng saloobin. Kahit na naiisip na nila kung ano yung gusto nilang itugon o sabihin, hindi nila ma-form yung mga words para mailabas o ma-communicate sa iba ang kanilang naiisip. Marami din sa kanila ay may kakulangan sa organisasyon. Dahil nga dun sa nakita natin sa video na meron silang sensory processing deficit, madalas silang nalilito sa kanilang kapaligiran. Meron din na mahina ang pag-alala sa mga bagay na hindi nila interes. At marami sa kanila ang may kakaibang kilos, no? Na nawiwili sila sa mga tunog o nakikita o nadarama
na para sa kanila ay ito ay nakakakalma o minsan ito ay talagang nakakaaliw sa kanila, which sa ibang tao ay mukhang weird naman o kakaiba. Yung iba, hirap umunawa ng di konkretong konsepto tulad ng oras o yung mga tinatawag natin na abstract na concepts. Marami sa kanila hirap mag-apply ng natutunan sa ibang sitwasyon ay yung tinatawag natin generalization ng mga skills. Minsan kaya nilang gawin sa bahay yung maghugas ng plato o magligpit, pero pagdating sa eskwela, hindi nila magawa ito. Pwede rin, marami ding nagsasabi na sa eskwelahan, sila ay kumikilos na compliant sila sa mga teacher, sila ay nakakapagbasa, nakakapagtapos ng mga trabaho nila, pero sa bahay hindi nila magawa. So isa rin ho yun sa mga kahirapan nila. Oops, sorry. Yan. Mahirap din para sa karamihan ng may autism ang mag-adjust sa pagbabago. Dahil hirap na nga sila to make sense kung ano nga yung nasa environment nila. Pag merong nagbago sa environment, lalo silang naguguluhan. Sa kabilang banda naman, meron silang mga tinatawag natin na mga splinter skills o yung kagalingan, no? Marami sa kanila ay merong mga special interest na ang galing-galing nila dito, na may memorya nila. Pag interesado sila sa isang bagay, ay inaalam nila ng gusto ito at nakakagawa sila ng kakaibang koleksyon o kaya inaalam nila ng gusto yung mga gusto nilang bagay. Magaling din naman ang memorya nila para sa mga bagay na ito, no? Karamihan din sa kanila ay tinatawag natin na mga visual learners. Madali silang makaunawa at makamemorya ng mga bagay na nakikita nila versus yung mga bagay na basta na lang ikinikwento o sinasabi sa kanila. Okay. So, ngayong gabi, ang pangunahing gusto nating makita, no? Kung ano nga ba ang magiging bentahe ng isang structured teaching or structured learning na sistema para sa mga bata na merong ganitong kahinaan. So, ang layunin ng structured teaching, no, ay mapaayos ang kakayanang umangkop sa pamamagitan ng paggamit sa mga interes ng mga batang may autism. Pangalawa, ayaw mag-click. Ayun. Yung pagbabago o pag-ayos ng kapaligiran ayon sa kahinaan at kagalingan nila. So, i-adjust natin yung environment ng bata para lalo silang mabilis na matuto. So, yung structured teaching ay sistema ng pag-aayos ng kapaligiran at ng mga gawain ayon sa takdang schedule. So, inaayos natin yung flow of events and activities ng mga bata para alam nila kung ano yung susunod, alam nila kung ano yung dapat nilang gawin, at alam nila kung kailan sila makakakuha ng mga bagay na kinagugustuhan nila. Sa structured teaching, inaayos din yung sistema ng paggawa para mapadali ang pag-aaral. Sinasanay natin sila sa isang regular flow of activity or yung regular system
ng paggawa. Mas lalo nating tatalakayin ito later on, no? Inaayos din natin ang mga materyales para maging matuto sila, malaman nila agad kung ano yung kanilang dapat gawin dun sa mga nasa harap nila at kung kailan sila tapos na at para sa susunod, pag nakakita ulit sila ng ganito, alam na nila kung ano yung kanilang gagawin and they can become more independent. Ililinaw ko lang no, na ang structured teaching ay hindi po curriculum. Hindi nito tinatalakay kung ano ang ituturo. Pero ito ay sistema o paraan ng pagturo. At ito ay pwedeng i-apply sa iba't ibang larangan. No? Katulad ng kakayanang matuto, yung basic learning skills, natututo sila na mag-focus dun sa mga bagay na mahalaga, natututo silang magtapos ng mga gawain at hindi masyadong ma-distract. Nakakatulong din ito, no? Sa abilidad nilang makipagsalamuha sa ibang tao at sa paggawa ng pang-araw-araw na trabaho sa bahay, yung tinatawag natin na activities of daily living. At kalaunan, ito rin ang magiging base ng kanilang yung tinatawag natin na executive functioning skills na napakahalaga at basic para makapaghanap buhay ang isang tao. So, ang structured teaching po ay talagang dinadala natin. Sana ma-build natin habang bata pa yung ating mga anak para paglaki nila, automatic na sa kanila ito at magiging independent na sila kahit na meron silang mga angking mga difficulties pa rin. Okay, so ano nga ba yung mga 5 bahagi ng structured teaching? Una dito yung physical structure. Pangalawa yung daily schedule, work systems, task organization, at saka visual supports. So sa physical structure, ito yung pag-aayos ng silid o area kung saan ang isang activity ay ginagawa, no? So dapat naglalaan tayo ng lugar para sa bawat activity o bawat gawain para alam ng bata kung saan ginagawa dapat ang bawat activity at pag dinala siya dun sa lugar na yon ay alam din niya kung ano yung dapat niyang gawin. So, yung konsepto na may akmang lugar, ang bawat gawain, at saan ang lugar para sa aktibidad. Halimbawa, yung pagkain na lamang, no? May mga bata ako na meet noon na hinahabol-habol pa ng kanilang mga magulang habang sila ay tumatakbo-takbo habang kumakain. Sa halip na masana yung bata na dun lamang sa hapagkainan kumakain, ay hindi niya nakukuha pa yung konsepto na ang pagkain ay dapat dun lang sa lugar na yung gagawin. Much in the same way, kahit yung pagto-toilet, may mga batang hirap pa rin matuto ng pagbabawas sa tamang lugar. Kaya isa ito sa mga paraan kung paano maaaring maturuan ang mga bata na alamin kung saan dapat ginagawa ang isang aktibidad at pagdating nila dun sa isang lugar na yon, alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. Yung daily schedule naman ay nagsasabi ng pagkasunod-sunod na mga mangyayari. Kaya nagiging predictable sa mga bata kung ano ang susunod. Nakakabawas po ito ng anxiety nila pagka napipredict nila o naalalaman nila
kung what comes next. At nalalaman nila ang konsepto ng kailan at ano ang gawain. Natututo din sila ng konsepto ng sequence of events. At tinuturo ang pag-aangkop o flexibility pag merong pagbabago sa kanilang mga activities o yung mga mangyayari during the day. Kasi pag natuto yung bata na sumunod dun sa kanyang visual schedule, kahit baguhin mo na yung mga activities dun sa visual schedule niya, kampante na rin siya kasi alam niya kung ano pa rin ang mangyayari. Naaangkop niya yung sarili niya dun sa nakalagay dun sa kanyang visual schedule. So in that way, natututunan niya maging mas flexible. Sa individual work systems naman, tinuturuan ang bata maging organisado at masistema sa kanyang paggawa. No? Ang pinaka-basic na principle dito ay laging nagsisimula sa kaliwa, papunta sa kanan, at sa kanan ang pagtatapos. Ang flow din ay hindi lamang from left to right, kundi top to bottom din. Mula taas, papuntang pababa. Natututunan ng bata na maghanap ng mga instructions, natututunan niya ang concept ng finish, at nagsasaad kung ano ang gagawin sa lugar at kailan masasabing tapos na ang kanyang trabaho. Sa task organization naman, ito yung pagkakaayos ng materyales na nililinaw ang ugnayan ng mga sangkap ng mga materials just by looking at the materials and how it is presented. Alam na ng bata kung ano yung dapat na gagawin niya. Mula dun sa kaliwa, alam niyang may ipagdudugtong or gagawin na proseso dun sa nasa kanan, at nakikita niya kung ano yung dapat nakakalabasan ng kanyang gagawin dahil merong sample dun sa kanan. So, natututo yung bata just by looking at the materials and how it's organized, kung ano yung dapat niyang gawin. Natututo siya na pagka wala ng laman yung nasa kaliwa at wala ng at tapos na rin yung proseso niya sa gitna, alam niyang tapos na siya. So, meron siyang predictability din dito. Medyo mas madali para sa kanya, no, na magtapos ng isang gawain kasi malalaman niya kung kailan tapos na, at hindi yung unpredictable na never-ending na hindi niya alam kung kailan matatapos yung isang bagay o isang gawain. Sa visual supports naman, alam naman natin na yung mga anak natin, lalo na yung mga may ASD, mas nauunawaan nila ang mga bagay na nakikita nila kaysa dun sa sinasabi lang sa kanila. So, malaking bagay, malaking tulong ang mga visual supports para mag-communicate tayo sa ating mga anak at mag-communicate din sila sa atin. Pagka nagkaroon ng ganitong pagkakaunawaan, hindi na sila masyadong magkakaroon ng dahilan para mag-alboroto, mas hindi mababawasan yung kanilang frustration sa hindi nilang maunawaan ang iba at hindi nila mapaunawa sa iba ang kanilang saloobin. So, ang structured learning ay nakakatulong sa pag-intindi, sa pag-organize, sa pagiging kalmado ng bata. At mas madali siyang natututo dahil yung kanyang focus ay mas
nag-i-improve pagka ang kanyang kapaligiran ay organized at saka free from clutter and distractions. At dahil dito, mas madali siyang matututong maging independent. So, ang lahat ng mga pagsasaayos ng kapaligiran, ng schedule, ng yung sistema ng at routines ng work systems ay talagang bagay sa lahat, no? Tsaka yung task organization. Pero lahat ng ito ay ibabagay sa bawat bata. Alam naman natin na ang autism ay isang spectrum at bawat bata ay unique. So, ang iba't ibang pag-aayos ng kanilang kapaligiran ay batay sa kanilang edad, kakayanan, at pangangailangan. At unti-unting pwedeng tanggalin ang mga structures na nilalagay natin basta't nasanay na yung mga bata. May nagtanong nga sa akin dati, no, na kung forever and ever na meron silang visual schedule. Pero dun sa mga batang dati naming ginamitan ng visual schedules dahil nasanay na sila sa kanilang routines, ito ay unti-unting natanggal hanggang hindi na nila talaga kailangan, lalo na pag sila ay medyo malaki na at nasanay na sa sistemang may routines at meron ng flow, ang regular flow ang kanilang araw. So, sa physical structure, paano ba ito ginagawa, no? Unang-una, iisipin natin ano-ano ang mga ginagawa natin sa araw-araw at saan ito ginagawa. Maliban sa pagluluto, pagkain, pagtulog, at paglinis ng sarili, may nakadaan ba kayong lugar kung saan maglalaro, mag-aaral, mag-ehersisyo, maglalagay ng mga laruan, ng gamit pang eskwelahan at iba pa? Iisipin din at iaayos natin ang silid o lugar para sa daloy ng mga gawaing ito para yung flow ay smooth at hindi ito wala itong clutter o kaya impediment dun sa sa ginagawa natin sa araw-araw. So dapat malinaw kung para saan ang bawat lugar. Yun ang konsepto na gusto natin makuha ng ating mga anak, no? At dapat alam ng bata kung ano ang gagawin niya sa area. Halimbawa, itong nasa litrato, no? Nakikita natin na yung lugar na nasa ilalim ng hagdan ay pinununan nila ng mga laruan. Kaya pag nakita ng bata itong lugar na ito, alam niya na dito siya dapat maglalaro. Pero nakikita din natin na may malinaw na mga palatandaan, no? May carpet sa sahig na nagsasabing hanggang dito lang or ito mismo ang lugar or yung define ang border ng area ng paglalaro niya. So hanggang dito lang siya pwedeng magkalat. At nakikita din niya kung saan niya dapat ibalik lahat ng kanyang mga ginamit na laruan. So sa pag-aayos ng mga activity area, ang dapat natin sa ulo ay dapat merong consistent na malinaw na beginning at end or yung border yung isang activity area. Dapat din iiwasan natin ang visual and auditory distractions. Tatanggalin natin ang clutter. At dapat alang-alang din natin, no, na yung ating kapaligiran ay safe para sa ating mga anak, lalo na kung halimbawa meron silang mga tendency na
umakyat sa matataas na lugar o kaya tumakbo sa kalsada o kaya manggalaw ng mga bagay na hindi nila dapat galawin katulad ng mga saksakan ng kuryente. So, paano ba natin maaaring gawing malinaw ang mga activity areas, no? Maaaring gumamit ng mga rugs, katulad nitong nasa top picture, no? Na yung kanyang work area at play area ay dinefine niya by using a carpet. Marami din akong nakikitang mga interior design shows na nagpapakita na yung mga area rugs, halimbawa sa living room o kaya sa dining room, nagdi-define nung hangganan or ng border nung bawat area ng bahay. Maaari din gumamit ng bookshelves katulad nitong nasa isa pang litrato na nagdi-define din kung hanggang saan ang tulugan na area. Maaari din gumamit ng mga partitions or tapes sa floor o kaya mga signs. Minsan nga pati yung mga yung mga ilaw ay nagdi-define. Yung mga hanging lights ay nagdi-define ng isang lugar. Yung pag-aayos ng furniture, isa ring paraan kung paano mag-define ng border o hangganan ng isang activity area. Pangalawa, yung pag-iwas sa masyadong maraming palamuti sa dingding o kung saan man sa sahig, yung mga bright na wall carpets, anything na pwedeng maka-distract or visually maka-alert dun sa ating sa mga anak natin ay dapat natin iwasan para siya ay makafocus dun sa kanyang dapat gagawin sa lugar na yon. Maaring yung mga salamin o mga bintana makadistract din. Kaya dapat natin isaalang-alang, no? Kung ang anak natin ay madaling ma-distract ng mga nangyayari sa kanyang kapaligiran, ay lagyan na natin ng mga harang dun sa mga lugar or sa mga bagay na pwedeng makadistract sa kanya, lalo na pagka siya ay kailangan na mag-focus dun sa isang gawain. Kailangan din tingnan natin kung may sapat na espasyo para dun sa kanyang ginagawa. Alam naman natin din na karamihan ng mga tahanan ngayon ay medyo may kaliitan, no? Kaya kailangan din maging creative tayo dun sa multifunctional use ng isang space at kung paano ito maaring magawa in such a way na pag meron ka lang nilatag na mat o meron kang binagong furniture, magbabago ang gagamitan or function ng area na yon. Sa pag-iwas sa mga distractions, pwedeng gumamit ng kurtina o shades para sa bintana, pwedeng gumamit ng dividers para kung marami talaga kayong gamit, mas maiging nasa closed na cabinet sila o kaya kung hindi man, yung open shelves ay pwedeng lagyan ng kurtina para mabawasan ang visual clutter sa isang lugar at para mabawasan yung distractions dun sa kapaligiran. Kailangan din na siguraduhin natin accessible naman yung mga kailangan na materials para sa isang gawain. Kailangan medyo alam ng bata kung saan dapat ito kukunin
at alam niya kung saan dapat ibalik pagtapos na siya. Meron ding mga bagay na dapat tayong i-consider, katulad ng kung yung ating mga anak ay mga escape artist nga, yung mahilig tumakbo sa kalsada o mahilig na mag-wander off. Marami sa mga anak natin ganun, no? Kailangan medyo kung saan man siya magtatrabaho na independently, na hindi very close ang supervision, malayo yung area na yon sa mga exits. At kung marami mang exits yung inyong lugar, ay mas maigi sana na may harang kayong ilalagay doon sa exit na yon para mas kampante kayo na ligtas sa panganib ang bata. Katulad ng sinabi natin, no, na ang physical structure ay kailangan ibatay natin sa individual na bata, no? Depende sa level ng kanyang kakayanan, depende dun sa kanyang nauunawaan at saka sa kanyang mga interes. At may mga batang mas nangangailangan ng structure, katulad nitong nasa upper left picture po, na maliit pang bata, kaya kailangan talagang mas defined ang boundaries ng talagang nakakaharang ang boundaries bago siya dun sa area na pinaglalaroan niya. May mga bata naman na sapat na sa kanila ang meron lang 2 walls na nagde-define ng hangganan ng kanyang play area. Meron din naman na okay na sa kanila na may mat, dito nga sa picture sa lower right, nakikita natin ang mga bata na nagliligpit ng kanilang mga laruan simply by tying up yung kanilang floor mat na nagiging play area din nila. So, pwedeng iba-iba yung paraan, iba-iba ang sistema ng pag-define natin ng boundaries at saka ng pag-declutter ng ating mga lugar. Depende na dun sa kakayanan ng bata at saka dun sa yung area ninyo mismo sa bahay. Ang isa rin na dapat nating isaalang-alang sa paggawa ng physical structure sa bahay ay yung pag-define na kung saan natin ilalagay yung transition area. Ang transition area, yung lugar kung saan nilalagay ang mga general schedule boards. Ito yung lugar kung saan kung saang area sa bahay dinadaanan para makapunta dun sa mga iba't ibang lugar, katulad ng dining room or living room, kitchen, bedroom. Basta it's the most central part of your house. No? Maaring ito ay may ibang bahay na home visit ko noon na ang central pinaka-center ng kanilang bahay ay yung refrigerator, kaya dito nilalagay yung yung schedule board ng bata. Maaari din naman na ito yung nasa ibaba ng hagdan leading to the second floor, or maaaring ito yung nasa corridor kung saan dumadaan yung bata para makarating dun sa iba't ibang lugar ng tahanan. So, sa pagplano ng physical structure, ano ang mga dapat nating iisipin or paano ba ang proseso nito? Unang-una, tingnan natin kung ano ba yung mga goals natin para sa bata.
At pag nalista na natin kung ano yung priority goals natin para dun sa bata, ano yung gusto nating matutunan sa kanya, iisipin na natin ano yung mga activities na gagamitin natin para ituro sa kanya itong mga skills na ito. So, ano yung mga areas na kailangan? Ano yung furniture at equipment na kailangan? Saan natin i-assign yung schedule area, no? And then, we decide on the space kung saan natin ito ilalagay. So, ito po isang illustration, no? Na kung gusto nating matuto ng self-care yung ating anak na magto-toilet, marunong na siyang maligo o mag-toilet ng mag-isa, magbihis ng isa, ah, matuto siya na ah, maglaro o magbasa, um, meron siyang sensory diet, marunong siyang makipaglaro sa ibang bata. Lahat ng mga ito ay maaari nating laanan ng isang activity during the day kung saan niya ito mapapractice at saan niya matututunan. So, pag nakita na natin kung ano yung mga posibleng mga daily routines na pwedeng ah, maipasok, no, dun sa schedule ng ating mga anak para matuto siya, saka natin iisipin ngayon saan natin gagawin yung mga activities na ito. No? Ah, as I mentioned, maglalaan tayo o magde-designate tayo ng isang work transition area, no? Kung saan pinakamadalas na dito dumadaan para makarating dun sa ibang lugar sa bahay. Pwedeng mag-designate tayo ng play area at movement area na pwedeng multifunctional kung ito man ay hindi pwede sa labas. Pero as sabi nga ng mga OT, kadalasan mas maganda kung nasa labas nga ang mga movement activities ng mga bata. Pero minsan nga hindi pwede ito, lalo na nung panahon ng pandemic. Iisipin din natin yung mga storage para sa mga gamit natin during the activities. At kung ang anak natin ay tuturuan natin ng pagbabasa, pwedeng paglaanan din natin ng isang lugar, no? Kahit na isang sulok lang dun sa isang silid kung saan pwede niyang ma-access yung kanyang mga libro at meron siyang part of the day na talagang ilalaan for reading book. So, pag nakita na natin pag na-determine na natin ngayon kung ano itong mga activities na ito, ano yung mga goals niya for the day, pwede na nating ayusin din yung daily schedule ng ating mga anak. Pag nag-ayos tayo ng daily schedule, nakikita natin kung ano talaga yung naayos natin, no? Yung flow ng ating buong araw. Magandang tool na nakakatulong sa time management. Ito yung nagsasaad ng mga mangyayari o gagawin natin sa buong araw. At ito ang nagtuturo sa bata ng konsepto ng kailan at ano ang mga gagawin. Ito rin ang nagtuturo sa bata na maging flexible at maka-adjust dun sa pabago-bagong pangyayari sa kanyang araw. Basta't nasanay na siya sa pagsunod kung ano man ang nasa kanyang daily schedule. So, pag
nabigyan natin, no, naayos natin yung routine and daily activities ng ating mga anak. Naiiwasan ang mga problema sa mahinang memory at attention. Kasi andun yung visual schedule para mag-remind sa kanya kung ano yung dapat niyang ginagawa at ano yung susunod. Nakakatulong din ito sa pagbuo ng konsepto ng oras, lalo na yung pag may sequence of events. At kung ito ay consistent na ginagawa sa araw-araw, natututo na siya na i-anticipate kung ano yung gagawin niya next at kung ano yung first na dapat niyang gawin at ano yung last na kanyang dapat gawin. Nakakatulong din ito sa pag-unawa um, sa mga sinasabi or yung dapat nilang gawin, imbis na andyan tayo laging nagpapaalala na, oy, kailangan mo nang magbihis, oy, oras na para um, pumasok sa eskwelahan, oy, oras na para maligo, etc. Pag nakita nila sa visual schedule kung ano yung dapat nilang ginagawa, hindi na tayo kailangan laging mag-remind sa kanila. Lalo na pag naging automatic na sa kanila ang pag-check ng kanilang schedule. So, ang daily schedule ay nakakatulong na mabawasan ang pag-alinlangan, nakakabawas din ito dun sa pagiging anxious nila dahil hindi nila alam what's coming next. At minsan pagka sila nga ay nagkaroon ng meltdown, nakakatulong ang visual schedule sa pagbalik sa kanila sa daloy ng kanilang regular routines. And nakakatulong din ito, lalo na pag visual schedule, no, sa paghahanda nila sa susunod na activity. Hindi na tayo nahihirapan dun sa tinatawag natin na transition o yung pagbago from one activity to the other. Dahil pag nakita nila ito sa kanilang daily schedule, na-adjust na nila yung sarili nila at hinahanda, hindi na kailangan tayo pa ang magpaalala sa kanila para ihanda ang sarili nila for the next activity. Nakakatulong din ang daily schedule sa pag-unlad ng kanyang independence. Dahil pagka nasanay na nga siya na sumunod dun sa kanyang daily schedule or visual schedule, less na yung need for prompting, less na yung kailangan na merong magsusupervise sa kanya. Ito pati ang magbibigay ng motivation sa kanya na tapusin ang isang trabaho kasi pag nakita niya dun sa kanyang schedule na, uy, merong reward activity o yung susunod dun sa mahirap na gawain ay meron siyang isang activity gustong-gusto that he can look forward to. So, pwede itong mag-motivate sa kanya to finish work that is not as preferred or yung ayaw niyang gawin. Ito rin yung nag-aano sa kanya, nagbubuo ng konsepto na kailangan tapusin muna yung trabaho bago maglaro. Okay, so habang natututo sumunod sa schedules, natututo din na sumunod sa instructions ang bata. Natututo siya, nasasanay siyang to look at the visual cues from left to right, top to bottom, para makita niya what he is supposed to do next and what is expected of him. So, naiiwasan yung mga ibang behaviors na hindi, na nanggagaling dun sa kanilang mga frustration o yung sa kanilang inability to adjust to what is coming next, no? Okay. So, yung daily schedule
ay katulad ng sinabi natin dun sa physical structure ay ibabagay sa bawat bata. Yung form ng mga schedules ay dapat nakabatay dun sa ano na bang nauunawaan ng bata. Siya ba ay nakaka-associate ng mga objects sa isang activity? Siya ba ay nakaka-associate na ng objects with pictures? So, dapat talagang ibatay natin yung form ng mga daily schedules dun sa level of communication ng bata. So, kung object pa ang kanyang nauunawaan, maaring gumamit ng mga objects sa kanyang visual schedule. Kung siya naman ay nakakaunawa na ng mga pictures o gusto ninyong simulan ang pag-associate niya ng objects with pictures, pwedeng ipagsabay ang objects and pictures. Pwede rin gumamit ng color coding. Pwedeng photos muna kung hindi man siya intindi pa ng mga line drawings or two-dimensional drawings, pwedeng photographs ang gamitin. Pwedeng mga pictures, mga labels, at kung naman siya ay nakakaunawa na ng stick figures, pwedeng mag-graduate to stick figures. Pwede ring numbers and words ang gamitin. Katulad nung naandito sa lower right na picture, ang isang weekly schedule na in words na lang, sapat na para doon sa batang to. So, nag-graduate, nag-grow ang mga daily schedules doon sa kakayanan ng bata. And pwedeng ma-phase out ang mga forms or yung mga mas cumbersome na forms. Pwedeng hanggang katulad natin siguro or katulad ninyo na ang mga schedules natin ay nasa cellphone na lang. Okay, so sa paggawa ng schedule, dapat ng visual schedule, dapat i-consider natin, no? Na para malaman ng bata yung tapos na yung isang activity, dapat pwede niyang galawin yung picture o yung activity card. Either tatanggalin niya ito at ilalagay sa finish basket or gagalawin niya to the right or ibabaliktad niya. Basta mamanipulate niya in such a way na malalaman niyang ay tapos na itong activity na ito. Doon na ako sa susunod sa either the one on the right or the one below that. Aayusin nga natin from top to bottom or left to right yung mga schedules, yung mga sequence ng schedule cards. At lalagyan ng balanse ng activities na pleasant and unpleasant. So, i-alternate po natin, no? Yung mga trabahong gusto ng bata at saka yung ayaw ng bata. So, tataas ang posibilidad na gagawin niya yung bagay na hindi niya gusto masyado pag alam niya na ang susunod na activity ay gustong-gusto niya. So, sa paggawa ng schedule, ang una nating gagawin ay itatala natin ang mga regular na gawain tulad ng pagluluto, pagkain, pagpasok, pagtulog, dun sa ating activity, dun sa ating schedule board. Itatala din natin ang gawain na may mga tiyak na oras katulad ng trabaho or eskwela. Tapos maglalaan din tayo ng oras para sa paglalaro, ehersisyo, pahinga, family bonding time, etc. No? Hanggang mabuo natin ang isang viable, functional, doable na schedule para sa buong pamilya. Hindi lang naman dun sa ating anak na may kapansanan ang
umiikot ang mundo natin. Most likely, lahat tayo, no, ay merong mga ibang gawain, may mga ibang anak, may mga trabaho, may mga ah, ibang pinagkakaabalahan. Kaya lahat ng mga ito, syempre ipaprioritize natin at i-consider natin, bibigyan natin ng oras sa ating schedule. So, para maging functional at saka doable, kailangan natin isaalang-alang, no? Na ang gawain ng lahat ng miyembro ng pamilya. So, ah, hindi lamang yung schedule ng ating yung ating anak, kundi schedule din ng lahat ng tao para nare-recognize din ninyo na kung sino man ang makakatulong at sinong pwede ninyong makahalinhinan, no? Sa pag supervise dun sa inyong mga anak, hindi lang siguro yung anak na may kapansanan, pero siguro kung meron man kayong mga sanggol o may mas maliliit pa na anak, makikita ninyo kung sino ang maaaring tumulong at a particular time at sino yung pwede ninyong paghabilinan habang may ginagawa kayo na ibang bagay. So maglalaan din kayo dapat ng mga oras for independent work. Kung saan pwedeng maglaro o gumawa ng bagay ang inyong anak na hindi kailangan ng may nakatingin sa kanya o nagsusupervise. Maaaring ito yung kanyang reward activity. Most of the time, ang naririnig ko, yung gadget time, no, ng mga bata. Or pwedeng ito yung panahon kung kailan siya nanonood ng TV o nagbabasa ng libro o gumagawa ng isang bagay tulad ng arts and crafts na hilig niya o kaya yung nagagawa niya nang hindi siya kailangan samahan ng adults. So, lahat ng ito ay dapat nabibuild in natin sa ating ah, sa ating schedule, no? At ito'y dapat schedule ng buong pamilya, hindi lamang ng isang tao sa pamilya. So, ano nga ba ang mga uri ng schedule? Ang ah, isang major na uri ng schedule ay yung tinatawag natin na general daily schedule. Ito yung nagsasaad ng bawat activity sa buong maghapon. So, pang buong araw po ito. Pero ang nilalagay lang natin dun sa general daily schedule ay yung mga gawain na kung saan kailangan lumipat ng activity area yung bata. Halimbawa, pagkagising niya, siya ay pupunta sa banyo para magbibi o kaya maghilamos, magsipilyo or whatever, no? Tapos pag kailangan na, ang susunod niyang activity ay kakain na siya ng almusal, mag-check schedule siya para pumunta sa dining room. Pagdating sa dining room, siya ay merong tinatawag na kung siya man ay may iba pang gagawin doon maliban sa kumain, maaring meron siyang subschedule po doon o yung tinatawag natin na task chart or work schedule na yun yung maliliit na activities within a particular area. So kung halimbawa pupunta siya sa banyo, ang kanyang dapat gawin sa banyo ay magsipilyo, maligo, mag-toilet, at magbihis. Yun po ang naandun sa kanyang area schedule o yung tinatawag nating task or work schedule.
Tapos pagtapos na siya doon sa sa banyo, babalik siya doon sa general schedule board para makita kung saan siya dapat pumunta next. So kung halimbawa pagkatapos niyang magbanyo, pwede na siyang pumunta sa playground, doon na siya, dadalhin na niya yung kanyang activity card doon, o kaya ilalagay niya sa finish basket yung activity card para yung susunod naman na activity ang kanyang gagawin. So, ganun po ang paggamit ng General Daily Schedule Board at saka yung task chart or yung work schedule. Sa individual work systems naman, no? Ito yung nagsasaad kung ano yung dapat gawin. Ito rin yung um, na dadagdag sa kanyang magagawa. Nag-i-improve, nagkakaroon siya ng pagsasanay sa independent work. Kasi pag nasanay na siya na lahat ng mga nasa left ay gagawin niya sa gitna at lahat ng tapos na ay ilalagay niya sa kanan, madali niyang nakikita kung siya ay tapos na at kung anong mangyayari next. So, yung individual work systems po ay malaking tulong talaga sa pag-improve or pag-develop nung tinatawag natin na executive functioning skills at saka ng focusing. So, malinaw kung ano yung simula at katapusan ng gawain at magagamit ang iba't ibang equipment or yung mga iba't ibang materyales sa iba't ibang paraan. In this way na nagiging flexible din siya at yung iba ay nagkakaroon nga ng lalong creativity dahil naiisip na nila kung paano pa magagamit ang isang bagay in a different way. So sa individual work systems, ang sinasagot nito ay ano ang trabahong dapat na gawin, gaano karaming trabaho ang gagawin, kailan tapos ang trabaho, at anong mangyayari pagkatapos ng trabaho. So, lahat ng ito, no, na nasasagot just simply by enforcing yung sistema na left to right, top to bottom. Dito sa sistema ito, natututo yung bata na pagtapos na merong start on the left and merong finish on the right. So dito sa picture sa gitna, no, nakikita ninyo lahat ng mga materials na gagawin ng bata ay nasa kanyang kaliwa. At pagtapos na, pwede na niyang ilagay yung mga tapos niyang trabaho dito sa kanan. In such a way, organisado siya, walang clutter sa gitna ng mesa, at alam niya na pagka-ubos na yung mga boxes or baskets dito sa kaliwa, ay tapos na rin siya. Meron ding mga cues sa desk. If you look at the picture on the right, nakikita natin na andito yung task chart niya. It's in the form of shapes, no? Ito yung task chart niya na kukunin niya yung isang shape at imamatch niya dun sa box with the same shape. Tapos gagawin niya yung mga dapat na proseso na gagawin din sa materials in that particular box. Pagtapos na yon, ilalagay na niya dun sa kanan, kukunin na niya yung susunod na shape dun sa kanyang task
hanggang ma-match niya lahat ng mga cards dun sa kanyang task chart. Ibig sabihin nun, tapos na siya. At yung pinakahuling card dun sa kanyang task chart is either yung reward na kung ano yung magagawa niya na gusto niyang trabaho after matapos niya lahat ng mga dapat niyang gawin, or it's a cue to go back to the general schedule board and check schedule kung meron pang ibang activity that follows. So again, no, may developmental considerations yung form ng individualized work systems. Again, titingnan natin, no, kung ano yung mga objects na kakailanganin. Ano yung kaya ng bata? Kaya na ba niya mag-match ng color, shape, or pictures? Kaya na ba niyang maunawaan ng written system? Yun po yung mga pwedeng variations dun sa sistema or form ng work systems. Sa task organization naman, ito yung sistema ng pagpresenta natin ng mga materials sa bata para sa isang sulyap lang, alam na niya kung ano yung dapat niyang gawin. So, ito yung sistema kung saan nakikita na niya ano ang gagawin at gaano karami. So, yung bata natuturuan na alamin kung ano yung mga instructions just by looking. Also, it helps kung merong sample ng finished product dun sa pag-aayos natin or pagpipresenta ng mga materials. So sa task organization, meron tayong tinatawag na visual OCI o yung visual organization, visual clarity, at visual instruction. Sa visual organization, ito yung pagkakaayos ng materials para hindi cluttered at mukhang organized yung isang lugar. Nakakatulong dito yung pag-containerize ng mga pare-parehong materials or yung pag-sort ng mga materials into, lalo na pagka see-through yung container, alam kagad kung ano yung nilalaman nito. Kung hindi man, at least naka-label siya. Malinaw kung ano yung nilalaman ng bawat container. At merong limitasyon dun sa area or nakaayos in such a way na hindi siya kalat-kalat. Kumbaga naka-assemble sa isang lugar at madaling i-access. Ang visual clarity naman, yung mga binibigay natin na mga cues na napapalitaw nito kung ano yung importante na impormasyon. If you're curious kung ano yung purple na na triangle dun sa botones, dun sa upper photo, ito ang nagsasabi dun sa bata kung saan niya dapat hahawakan yung botones para ito ay i-unbutton. At malinaw dun sa bata na nag-i-staple kung saan niya dapat i-staple dahil may mga marka yung kanyang papel na dapat ginagawa. So ito yung visual clarity, no? Yung pagpapalinaw dun sa mga importanteng bagay na dapat napofokusan ng bata. Binibigyan din ng visual clarity diin ang mga parte ng instructions na dapat niyang malaman. And hindi kailangan na sabihin itong mga instructions na ito kasi malinaw dun sa
lagay ng mga cues kung ano yung dapat niyang gawin at paano. So pinalilitaw ng visual clarity ang importante na paraan na mapapakinabangan. Ang pangatlo na isasaalang-alang natin sa task organization, yung tinatawag natin na visual instructions. So nakikita ng bata ang pagsunod-sunod na gagawin para makumpleto yung activity. At ito ay nakakatulong na i-organize ang mga elemento para mabuo ang dapat na kalabasan. At ang visual instructions nagtuturo sa bata na mag-adjust sa pagbabago at ma-apply sa ibang gawain yung sistema. So, nagkakaroon tuloy siya ng pag-value dun sa mga ginagawa niya kasi nakikita niya may natatapos siya or may achievement siya. Sa visual instructions, yung materials pa lang, nagsasabi na kung ano yung dapat gawin ng bata at gaano karami. Ang nakakatulong dito, lalo na ay yung paglagay ng finished product o kaya yung tinatawag nating picture jig na nagpapakita kung ano yung kalalabasan ng kanyang dapat na gawin. Again, we start from top to bottom and left to right at yung mga product sample ay nakakatulong sa pagturo sa bata kung ano yung dapat niyang gawin. Ang visual supports naman, ito ay yung mga ginagamit natin na iba't ibang mga visuals para yung ating mga anak ay makaunawa kung ano yung kanilang mga dapat na gawin, maging guide para sa kanila. At the same time, natuturuan na rin sila ng sistema kung paano sila rin ay maaaring maka-communicate sa atin ng malinaw. So, ang konsepto ng visual supports, lahat tayo gumagamit ng visual supports para gabayan tayo sa pang-araw-araw. Hindi naman ito yung pinakahuli siguro na tinatanggal sa ating mga yung mga structured prosthetics na tinatawag. So, yung visual supports, maaring yung paraan kung paano na ayos ang kapaligiran, pwedeng yung schedules, maps, etc. Lahat ng nakakatulong sa atin ng mga konkretong bagay para malaman natin kung ano yung ating dapat na gawin at kung paano. So, yung visual supports are not only tell us kung anong dapat gawin, pero nakakatulong ito na makabawas dun sa anxiety natin at saka ng mga bata sa hindi na nila alam kung anong mangyayari at kung ano yung dapat nilang gawin. Katulad ng mga ibang napag-usapan natin, merong pag-aangkop ang visual supports dun sa kakayanan ng bata at kung ano yung dapat na gusto nating ma-achieve niya. So, again, we have to take into consideration ano na ba ang nauunawaan ng bata. Real objects pa ba? Mga miniatures, pictures, yung tinatawag natin na true object-based icon o TOBI. Nakakaunawa na ba siya ng mga two-dimensional drawings, line drawings, words, etc. So yung form, lagi natin binabatay dun sa ano ang kayang unawain ng bata at ano ang kaya niyang i-manipulate. So yung visual supports, malaking tulong to sa
increase ng focusing, nakakatulong din ito dun sa pag unawa nila dun sa sequence of events at sa concept of time. So sa nakikita ninyo dito sa kaliwa, merong visual timer. Ito ay nakakatulong dun sa bata na ma-pace ang sarili nila at malaman nilang how much time pa they have to wait. Nakikita din nila kung malapit na. So, mas napapalawig nila ang kanilang waiting time pag alam nila kung when finished or when it ends. So, yung first then is always, laging gamit na visual ito kasi natututo yung bata na um, tapusin ang isang trabaho bago nila makuha ang kanilang gustong bagay. So, they will always know that a reward waits for them at the end. So, habang natututo yung bata dun sa first, and then, pagsanay na siya na kailangang work first before play, pwede na nating dagdagan ng mas maraming activities at work time bago makuha ang ang reward nila. It can also be used in activities that have long processes katulad ng pagluluto. Pero in the end, intrinsic yung reward kasi alam nila na pagkatapos nilang magluto, pagkatapos nilang maghalo, mag-measure, mag-cook over the stove, meron silang kakainin na gusto nila. So, visual supports are used for a variety of functions, no? Nakaka-define ito ng limits of an area. Nakakatulong ito sa pagre-regulate ng bata sa kanyang sarili. Nakakatulong ito sa communication. At nakakatulong ito sa pagbibigay ng instruction sa bata. Lalo na pagka hindi natin lagi silang mapantayan, pag naglagay tayo ng mga visual instructions sa mga lugar na kanilang dapat na kilusan o yung kanilang mga work areas, less yung ating need para lagi silang binabantayan. At mas madaling alisin ang visual prompts kaysa sa verbal prompts. So sa visuals, mas madali silang nagiging independent at less yung ating pangangailangan na sila ay i-supervise. So as a recap, no, yung lahat ng sangkap ng structured teaching ay naglalayong ayusin yung kagamitan, kapaligiran at sistema para matugunan ang mga kakulangan at kahinaan ng mga batang may kapansanan. So, hindi lang autism po, pero karamihan po ng mga learning disabilities. So, dun sa paraan ng mga routines ng top to bottom, left to right, start, finish, first, then, lahat ng ito ay mga sistemang maaaring gamitin sa lahat ng gawain at nakakatulong sa pag-develop ng independent and executive functionings ng ating mga anak. So sa physical structure, ito yung pag-aayos ng lugar, malinaw ang kung saan nila dapat ginagawa ang isang gawain, at alam nila kung anong gagawin nila pag nilagay sila sa isang lugar. So, lahat ng mga gawain ay merong tamang lugar kung saan dapat ito, kung saan ito dapat ginagawa. At malinaw dapat ang mga limits ng area, ng activity area. Sa daily schedule naman, ito yung nagbibigay ng kasanayan dun sa bata na
mag-angkop ng sarili niya dun sa sunod-sunod na gawain sa buong araw. At nagtuturo din ito ng flexibility, concept of time, at nakaka-motivate ito pagka alam na niya na at the end of so many activities, meron siyang favored activity to look forward to. Sa individual work systems, ito yung sistema nga kung saan laging inaayos yung ating mga gawain na magsisimula sa left at magtatapos sa right, or magsisimula sa taas, papunta sa baba, para nadidisiplina sila, tayo, lahat, at papadali yung pagtatapos nila or yung kanilang kakayanan na magtapos ng mga gawain. Ito rin yung sasabi sa kanila na work first and then play. So yung task organization, yun yung pag-aayos ng materyales para alam nila kung ano yung gagawin nila. Yung visual supports naman, ito yung tumutulong para maunawaan ng bata kung ano yung gagawin at kung ano ang sunod-sunod na mangyayari. Nakakatulong din ito sa komunikasyon nila sa atin at natin sa kanila. So, ginagamit yung structured teaching, nagsisimula tayo dun sa kung ano ang interest or hilig ng bata. At ginagamit natin to, binibuild natin yung mga routines from what interests them, no? At mula dito, natututo silang umangkop, mag-adapt sa pabago-bagong kapaligiran o mga ganap sa buong araw. So, kung consistent yung sistema, maaring masanay na yung bata dun sa pag-apply ng work systems, maaring unti-unting baguhin at tanggalin ito hanggang maging fully functional yung bata. So, dyan na po nagtatapos yung ating usapin tungkol sa structured teaching. Sana po ay meron kayong napulot na makabuluhan dito sa talakayan natin ngayong gabi. So, kung meron pong mga katanungan, maaari pong i-open na natin ang floor for discussion at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you so much, Teacher Cecil. Thank you po sa napakagandang lecture. Marami kaming natutunan. Most especially kasi ang ganda din ng visuals, ma'am. Mas nai-imagine po namin kung paano pa talaga namin i-aayos yung environment ng bata. Tapos, ang natutunan ko din na kailangan lang nating maging creative sa space na meron tayo, no? To work on what we have. Hindi naman kailangan na meron kang ganito, bili ka ng ganito. Just be creative. At saka i-apply yung mga tips na tinuro mo kanina. So, overall, parang i-share niyo naman po at naituro na gaano ka-importante yung pagkakaroon ng structured environment para ma-improve yung in total po yung patient. Total Halimbawa, functioning. yes po. Magiging productive sila, nag-improve po yung communication, at saka yung behavior nila. So, thank you so much po, Teacher Cecil. So, I'm sure yung mga, mga nanonood sa Facebook Live, may mga questions. Although, meron na po kaming mga nabasa po since kanina pa. Ay, sorry. Okay lang po, ma'am. Ayan. Okay lang po, ma'am. Meron kaming isang question po kanina, ma'am. Ano daw po siya? Paano pag maliit daw yung space nila? Kasi maliit lang daw yung bahay. Ano po ba yung parang very practical na advice na pwede niyo pong ibigay sa kanila?
Ayan, no? Katulad nung binigay kong sample, no? Kailangan nga multi-functional, no? Yung pag-aano natin sa space. Limbawa, yung inyong mesa na kung saan kayo kumakain, maaring baguhin lang ng ah, ang mga nakapatong, no? Doon sa mesa during a certain time, pwedeng maglagay din kayo ng, say, different placemat, no? Para ma-indicate dun sa bata na, okay, tapos na yung kainan, magsisimula na tayong mag-work ngayon. So, ang ihaharap mo na ngayon sa kanya, kung meron kang isang kahon, no? Na naandoon yung mga kailangan niyang materyales for work time. So, ilalagay ninyo dun sa kaliwa niya. Tapos dun sa kanan, meron kayong isang kahon kung saan niya ilalagay yung mga tapos niya na ano. In this way, nare-reduce yung kalat. At hindi kailangan mayat maya kang nagdadampot ng kalat ng mga bata kasi automatic na ang pagliligpit. Automatic na yung pagsasaayos din ng mga ginamit na mga materyales. So, katulad din nung isang pinakita kong picture, no, na maglalagay ka lang ng mat dun sa sahig, magiging play area na nila yon. Tapos pwedeng, kung ano man ang laruan nila, ilalagay inside a box o kaya meron na naka-designate na basket o kaya yung mismong mat ang siyang balutin para yun ang itatabi. So, next, iba naman yung use ng lugar na yon. Pwedeng ah yun naman ang inyong work area din. Meron kayong folding na mesa na maliit na siyang pag in-unfold nyo, ayun, meron ng work table. So, even with a small space, no, yung mga, marami na ngayong mga bagay na na, at saka furniture na multi-use, yung fold and pack away na klaseng furniture na nakakaano sa atin, nakakatulong para ma-maximize ang function ng bawat space sa bahay. So hopefully nga makaisip ng mga iba't ibang Ang importante siguro siguro yun yung problema din ng marami, yung space para sa storage. Dito naman nakakatulong din yung paggamit ng vertical space, yung ating mga dingding sa taas. At saka, at the same time, laging sinasabi ng mga speech therapists, no, kung gusto ninyong mag-communicate sa inyo, yung inyong mga anak, ilagay ninyo yung kanilang mga gustong bagay sa mataas na lugar na hindi nila abot para kailangan nila kayong kausapin para makuha nila yon. So, parang double ka, ah, ah, two goals with one stone, no? Two goals with one strategy na nakapag kuha ka pa ng storage sa taas at the same time naging opportunity para kausapin ka ng anak mo. Yung ganon. Ayan po. So, hopefully sa nagtanong, mas nasagot po ni Teacher Cecil yung question niyo po. So, parang, ganun, same lang din. You have to be creative and dapat yung space niyo, kahit maliit lang siya, it should be multifunctional. So, di porket maliit siya, pwede niyo siyang i-transform into, yun nga, meron siyang transition space, pwede na siya play space. Basta lang maging creative, like yung paglagay ng rug, yung mat. Yun po. Tsaka dun sa mga home visit ko, no, karamihan sa kanila, kung saan yung kanilang play area, yun din yung kanilang bedroom, no? So yung kanilang kutsyon, itinataas lang nila against the wall. So nagiging salas na nila yon. Maglalagay lang sila ng mat, magiging tapos yung kanilang folding table, ilalagay sa gitna. Yun na rin yung kanilang work area.
Ayan, ma'am. Magandang suggestion po yan, ma'am. Yung paggamit ng mga common mga household items po. Yun, kasi meron ito yung mga blinds, tas yung mga divisions. Pwede naman gamitin natin yung mga kung ano na meron tayo sa bahay. No Mhm. need naman to buy always. Ayan po. Thank you so much po. Meron pa po kaming isang question, pero ito ma'am, parang nag-ask lang po siya on websites po ma'am or sources on where she could download po mga other visuals po na pwede niyang Ay, ang dami. Actually, Meron i-google mo kayong lang. mga ano ma'am, baka meron kayong mga ano ma'am, yung recommended niyo po na Depende sa pangangailangan, no? Kasi katulad ng mga task organization, um, yung mga, lalo na para dun sa mga medyo maliliit, meron site na tinatawag na shoebox tasks, no? Pag tiningnan nila yung na yon, yung site na yon, makikita nila yung iba't ibang klaseng ah, learning materials na naka-organize na pwede nilang i-replicate using a shoebox and anything at hand. Medyo kung may chips ka, kung merong bottle caps, kung merong kang Lego, kung merong kang mga kahit na lang, yung mga popsicle sticks. Lahat yon pwede nang gamitin as learning materials. Kung kailangan naman nila ng mga visuals, i-type in na lang nila kung ano yung gusto nilang topic, lalabas na. Nakaka-overwhelm nga minsan yung dami ng available na materials. yun. So, Tapos yun, ako naman isa sa mga nakatulong din sa akin during the time that I was teaching mga task folders, yung Carson De Losa na na site, marami dong mga downloadable, printable, and yung pwedeng i-DIY na mga materials. so ayan po, marami tayong sources sa internet po na pwede po nating pag-downloadan po ng mga visuals na gusto po ninyo. Actually po ma'am sa Facebook Live, more on nagko-congratulate na lang po yung mga tao. Pero meron akong nadaanan kanina ma'am. Um, Parang she was asking po kung meron pa po kayong additional na advice regarding his son na more on high functioning siya na autism. Hindi naman siya nag-ask po ng specifics, pero baka meron po kayong ano ma'am, sa mga high functioning na mga children po. Mahirap anuhin yung quote-unquote high functioning, no? Kasi pwedeng siya, mataas ang cognitive ability, pero kung meron naman kasabay na na ADHD, makakatulong ng husto yung structured teaching sa kanya, no? Para makafocus siya at saka matuto siya ng time management. So yung visual schedule, siguro yung form would depend on anong kaya ng bata na at saka ano yung useful. Pwede sigurong kahit na kung very able nga siya and techy, pwedeng gamitin na niya yung gadget niya for that purpose. No, Mahirap kasi yung specific need. Kailangan natin i-base dun sa ano ayun ba po. ang need niya, ano ba yung kanyang difficulty, no? Tapos ano yung kanyang mga strengths so that we can actually individualize Ayun. yung klase ng structure na pwedeng na babagay sa kanya. Ayun po. So I hope throughout the no, ni-repeat ko na kailangan individualized lahat ng structures na na Ayun po. ah, ano. At ang isang gusto kong stress na it's hindi para dun sa bata lang na may kapansanan, no? Yung benefit ng structured teaching.
Pero in terms of the management of the whole household, ang laking din tayo nito. Po. Maganda po yun, ma'am, yung parang na-manage din mo yung buong household Tsaka niyo. nai-involve yung buong family kasi everybody knows what the other is doing. Yes po. Yes po. So, yun, ganun pa din. So, high functioning man o hindi o ano man yan, we still have to tailor fit kung ano yung needs talaga ng bata. Oo. Tapos yun, pwedeng unti-unting na-fade yung mga yung mga like tinatanong nga sa akin yung bit-bit ba niya lagi yung kanyang visual schedule at yung communication book. As the child is able to manage on his own at saka yung mas nagkakaroon siya ng mga skills, pwedeng i-fade lahat ng mga structures na yon. Ayan po. Thank you so much po, Teacher Cecil. Ang ganda po. Actually, hindi lang po siya applicable sa mga sa mga parents na may autism, no? Kahit sa lahat ng parents po. Ay, Very applicable po. Very practical po yung tinuro niyo po sa amin. actually, di ba at the beginning sabi ko, I Mm. find it quite useful even for myself Yes kasi nga po. I would not be able to manage kung hindi ko in-apply yung dahil nga habang may edad, di syempre yung capacity mo for remembering what you were doing or for finishing tasks medyo nagdi-diminish. Yan din po. Pwede nating i-apply sa sarili nating trabaho. Totoo yan. So far naman po, ma'am, wala na po kaming nakitang mga tanong. More on ano na lang po. Nagte-thank you po kasi very informational daw po yung topic natin today. So I think that's it po. Teacher Cecil, meron po kayong mga final words pa po bago tayo mag-end? Well, sana nga, no? Actually, itong structured teaching, medyo mahaba talaga siya kasi dinadaan ho dapat ito sa workshop. Lalo na sa mga binibigyan namin ng ganitong training, yung pag-i-individualize ang pinakang mahirap. So maganda nga sana na napapag-usapan kung ano yung specific na need ng bata at ng pamilya para to come up with a very practical, functional, implementable na system na bagay nga dun sa buong household. Ayan, so dapat ang swerte-swerte pala namin, ma'am, kasi supposedly pala it's a very long workshop pala. Tapos parang na-summarize niyo po sa isang lecture na 1 hour plus lang. At saka yung audience din natin, ma'am, very lucky din po na narinig nila po yung lecture po ninyo. Anyway, recorded naman po ito. Nasa Facebook feed lang naman natin sa PCM Senior Developmental Pediatrics Facebook. So they can watch it anytime they want po. At saka sa hindi pa naka-join. So again, thank you so much po, Teacher Cecil. Thank you po sa mga nanonood ngayon sa Facebook Live. Gusto ko lang pong i-remind yung ito po, yung next natin na session po. Meron pa po tayong ma'am. Ayan, so meron pa tayong activity this coming April 23. Ito na po yung 7th natin na lecture for the Home Empowerment Program. Si Teacher Cecil pa din ang ating lecturer. Ang inyong gabay sa pagtuklas ng autismo, creating a home program, goal setting and task analysis. And iniimbitahan po namin kayong lahat to join us. Join us po kasi it is our first po groundbreaking po na activity sa sa Section for Neurodevelopmental Pediatrics, ang aming autism camp po. So you can join us through Facebook Live po, and it will start at 8 a.m. and end at 10 a.m. po. So again, thank you so much po to Teacher Cecil, to all the doctors who came, and to all the viewers po in Facebook Live. Again, maraming salamat po and thank you so much everyone. Have a good night. Bye po. Thank you po, Ma'am Sis. Stop na ba? Thank you, ma'am. Stop na po. Thank you po, Teacher Sis.
Thank you po. Ay, ma'am, nakamute po kayo. Yeah. Till next time po. See you pwede, next time, ma'am, Teach. pwede one more picture na lang po. Sige. Kung sinong pwedeng mag-open ng cam. Picture po tayo, one more. Okay. 1, 2, 3, smile. Yan. Thank you po, everyone. Teacher Cecil, thank you po. I-message na lang po kita. Thank you Thank you po. po. Mm. Ay po. Good night.